Isang pinagpalang hapon mga kapatid, hindi po ay salamat po sa araw na ito na tayo po muli ay magkakaroon ng sharing sa ating Grace Everyday. Pagpaumanhin niyo po na minsan ay wala po kaming mensahe na nailalagay doon sa ating schedule sapagkat nagkakaroon po kasi ng pag-aaral pa doon sa mga topic. Medyo mahaba po yung iba. Sige po, bago po tayo magsimula sa ating pag-uusapan ay hiniling ko po na tayo po yung manalangin. Salamat po Panginoon sa araw na ito. Minsan pa kami dumadalangin sa iyo na turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maitanghal, Panginoon. At hayaan mo sa mga pag-uusapan namin, makita pa rin po namin, Panginoon, yung mga kabutihan mo, yung mga babala mo sa amin, babala mo at yung mga pangyayari, Lord, na kung saan ay matututo po kami sa panahon ng lumang tipan. Niling po namin na kami lagi mong subaybayan at pagpalain mo yung bawat manonood ng video ng Grace Everyday sapagkat ito po ay makatutulong hindi lamang po sa kanila, maging sa amin na nagbabahagi. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa aklat po ng Habakuk. Habakuk. Hanggang chapter 3 din po yung kanyang mensahe. Hindi po ay nais ko po ulit sabihin na tayo po ay nasa kapanahunan natin po ngayon. Ito pong ating pinag-aaralan ay napakatagal na panahon mga kapatid. Tandaan niyo po, ito po ay hindi natin basta-basta maaaral yung pangyayari ng panahon nila. Bagamat naisulat, pero iba yung nandoon ka sa sitwasyon ng mga pangyayari. Parang sa panahon natin ngayon, nandito tayo sa panahon natin. Yung mga nangyayari, nakikita natin yung paligid. Pero ito pong ating pag-uusapan ay binabasa lamang po natin. Bagamat ito'y totoong nangyari nung panahon ng lumang tipan. Napakatagal na panahon mga kapatid. Si Propeta Habakuk. Sige po, simulan na po natin. Si Propeta Habakuk ay narinig ng matapos ng ika-7 siglo BC. Labis na nababahala si Habakuk dahil sa kalupitan ng mga taga-Babylonia. Tinatanong niya sa Panginoon, bakit ka nananahimik gayong nililipol nila ang mga taong matuwid kaysa kanila? Chapter 1 verse 30, sumagot ang Panginoon na siyang kikilos pagdating ng takdang panahon samantalang ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. So dito po ay makikita na po natin na si Propeta Habakuk, ito po yung propetang niyayakap ang Panginoon. Kung mga mahal na mahal niya ang Panginoon, niyayakap niya. Bagamat hindi ko po sinasabing yung mga propeta, hindi nila mahal ang Panginoon. Kasi dito po kasi sa sulat ni Habakuk, yung pinaka matinding mensahe niya, siya po yung sumulat na kahit na raw po hindi magkaroon ng mamunga yung mga punong igos at hindi mamunga yung mga punong ubas at walang anihin sa bukirin, sabi niya. Kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan, mananalig pa rin siya kay Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ang aking kaligtasan. Isipin niyo mga kapatid, hindi po madali yung sinabi ni Propeta Habakuk. Sinabi niya na kahit hindi mamunga, paano kung ikaw ay isang magsasaka? Noong panahon na yan, ikaw ay magsasaka at umaasa ka sa pananim at magkaroon ng tagutom at hindi mamunga. Ang tanong ay, mananalig ka ba kay Yahweh? Kasi mabigat yung kanyang pananalita. Pero ipinapakita lamang po mga kapatid na magtitiwala pa rin siya dahil hindi naman pababayaan ng Diyos yung mga taong nananalig sa Kanya. Bagamat sa lumang tipan, marami pong
tagutom na nangyari. Panahon nila Joseph, nung sila ay nasa Egypt, nagkaroon din po ng tagutom, kaya nga po nagkaroon siya ng di ba po, nagkaroon siya ng pangitain na sa 7 taon ng kasaganaan, 7 taon na tagutom. At yun nga po ay hindi maipaliwanag. Samantalang dahil si Joseph ay nagkaroon ng pangitain na galing sa Diyos, sinabi niya ito sa Paraon. At ito yung nagkatotoo. At ang payo ni Joseph na natuwa ang Paraon, kaya siya ginawang gobernador ng Egypt. Yung 7 taon na mauuna ay dapat mag-ipon na sila ng pagkain. Iimbak nila sa bodega. Dahil yung pagkatapos ng 7 taon magkakatagutom, tamang-tama nga naman. Kung mag-iimbak ka ng pagkain sa loob ng 7 taon, mapapaghahanda mo yung darating na tagutom. Yun ang ikinatuwa ng Paraon, kaya nga ginawa niyang gobernador si Jose. Pero ito ating pag-uusapan si Propeta Habakuk. Siya po ay mapanalanginin. Kaya dito sa chapter 1, mga kapatid, ay idinaig ni Habakuk ang kawalan ng katarungan. Kasi ang Babylonia po ay sobrang mapang-api, nangaalipin, nananakop, at kinakamkam yung hindi kanila. Yan po ang gawain ng Babylonia nung panahon ng lumang tipan. Kaya nga sabi ni Habakuk, Panginoon, hindi po ba kayo kikilos? Inaapi nila yung mga matuwid. Inaabuso nila. Pero sumagot ang Panginoon sa kanya, siya na lang, sabi sa kanya ng Panginoon, darating ang tamang panahon at ipatutupad ko yung katarungan para sa kanila. So dito po, sa chapter 1 po, ay yun nga po, nanalangin siya at idinaing niya yung kawalan ng katarungan. Tumugon ng Panginoon sa chapter 5. Sa verse 5 po, chapter 1, verse 5, yung tugon ni Yahweh. Yung chapter 1, verse 4, nanalangin si Habakuk. Sa chapter 1, verse 5, tumugon si Yahweh. At muling, pagdating po ng chapter 16, muling dumaing si Habakuk. Bago dumating yung chapter 2, muling tumugon si Yahweh sa kanya. At ipinakita ng Diyos na gagawin niya yung katarungan, magiging wakas ng masama. Ito yung binanggit niya sa chapter 2, verse 5 po ng Habakuk. At muli siyang nanalangin sa chapter 3, nanalangin si Habakuk. At tumugon na naman ang Panginoon. So, isa rin po sa pinapakita sa atin na nakahalagahan ng panalangin. Ito po kasi yung propetang ini-embrace niya yung Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, si Habakuk. Kaya po ganun tumutugon ng Diyos sa kanya sapagkat masidi yung kanyang pananalangin na tumugon ng Panginoon at ibigay yung katarungan. Alam niyo naman po ang Babylonia nung panahon ng lumang tipan, talagang mga bansang makapangyarihan din at nangaalipin. Isa rin yan sa mga naging kaaway ng bansang Israel, ang Babylonia. Pero ganun pa man, naging makatarungan ng Diyos, iginawad niya rin yung katarungan at yung hindi nangyayari nung panahon ni Habakuk ay nangyari. Sapagkat ang Diyos ay may tamang panahon para tugunin yung panalangin ni Habakuk. Parang sa atin sa panahon natin ngayon, kasi dadalhin po natin sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, di ba po, sinasabi natin, bakit dumalagana pa ang masasama? Parang hindi kumikilos ang Panginoon. Naantay po natin yung perfect time ni Lord. Kasi si Lord po yung hahatol eh. Di ba sabi nga sa atin sa Biblia, wala po tayong karapatang humatol. Basta yung mga masasama na nakikita, panalangin natin. Kaya nga sabi, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Pero hindi po natin sila pwedeng hatulan. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Sabihin natin sa kanila yung salita ng Diyos. At ito yung magiging dahilan upang sila ay makinig. Kung hindi nila pakikinggan, sila naman po ay hahatulan ng ating Panginoon. Makikita rin natin yung katangian ni Habakuk, mapanalanginin, mga kapatid. Tayo po ba ay laging nananalangin sa panahon? Kahit na po tayo ay
Siyempre, minsan masarap manalangin kapag maganda yung yung sitwasyon eh. Maraming blessing. Pero kapag kayong susubukin na tayo at masusubok yung ating pananampalataya, diyan na po makikita kung tayo po ay katulad ni Habakuk na ini-embrace niya ang Panginoon at gusto niya na maranasan yung katapatan ng Panginoon. At dito nga po sa chapter 3 verse 17 ay sinabi ni Habakuk, ano man ang nangyari? Hindi man mamunga yung mga punong kahoy, mamatay man ang mga bakahan, ito man ay salutin. Kasi nung panahon nila nangyayari po yun. Sinasalot yung mga kanilang mga kahayupan, yung kasi yan ang yaman nila nung panahon na yun eh. Kapag ikaw ay maraming alagang kawan, marami kang baka, tupa, kambing, ikaw na yung pinakamayaman nung panahon ng lumang tipan. Kasi dahil doon sa mga kawan na inaalagaan mo. Biro mo kung magkakaroon ka nga naman ng 50 baka, magkaroon ka ng 100 kambing, 100 tupa, hindi pa ba ituturing na mayaman ng panahon na yon? Sapagkat ikaw yung maraming kawan at marami kang alipin. So sabi ni Habakuk, kung ito man ay salutin, yung panahon na yon, nangangamatay yung mga hayop, yung mga baka, sinasalot. Sabi ni Habakuk, patuloy pa rin akong mananalig sa Panginoon. Ibig sabihin niya, ang ibig niya lang sabihin doon, ano man ang mangyari. Magkaroon ng tagutom, ano man ang mangyari. Magkaroon man ng digmaan, magpapatuloy niyang kayang pananalig. Diyan po tayo masusubok, mga kapatid. Tayo po ba sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kahirapan, panahon ng pagkakasakit, panahon ng inuusig, panahon ng kawalan, ay magpapatuloy pa po ba tayo? Masusubok po yung ating pananampalataya. Kaya si Propeta Habakuk kaya hindi siya tumitigil sa panalangin sa Diyos. At hindi naman ang Diyos binibigo, sinasagot yung kanyang panalangin. At lagi siya nakakakuha ng kasagutan. At si Propeta Habakuk ay isa rin pong propeta nung panahon ng lumang tipan na nakakatanggap ng mensahe. Sa chapter 1 po kasi binanggit dyan. Direkta po na, sabi sa chapter 1 verse 1, ito ay pahayag ng Diyos, tinanggap ni Propeta Habakuk. Ganun po yung mensahe, mga kapatid. Direktang natatanggap sa ating Diyos, sa Diyos. Yung mensahe niya, ibinibigay sa mga propeta. Kapag sinabi ng Panginoon na ipahayag mo yan sa gantong bansa, ang mga propeta, kahit sila po ay usigid, patayin, talaga naman nung panahon ng lumang tipan, pinapatay ang mga propeta. Nangangaral po sila. Tayo po, kahit wala naman pong pag-uusig, minsan hindi naman po tayo, natatakot po tayong mangaral, sapagkat minsan hindi mapapahiya ka, ganyan mararanasan, magaan po yun kaysa dun sa mararanasan nila na pinapatay. Ibang propeta ay inuhulog sa balo, katulad ni Propeta Jeremiah. Binubugbog. Hindi pinapakain. At kinukulong yung mga propeta. Nararanasan. Kung mababasa niyo yung kay Propeta Jeremiah, makikita niyo po kung paano ginagawa sa mga propeta noong araw. So yun lamang po, mga kapatid. Si Propeta Habakuk ay isang propeta na lagi niyang inaakap ang kalooban ng Diyos. At kapag siya'y nanalangin, kada mananalangin siya, nakakatanggap siya ng kasagutan. At sinabi niya nga, ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon, mananatili yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Mananalig pa rin siya. Kahit na may mga problema na sa kanyang kapaligiran. Yun lamang po, mga kapatid. Salamat po. Tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon. Minsan pa kami ay nagagalak dahil sa mga propetang ito na kung paano mo sila ginagamit ng panahon nila, Panginoon.
nagsasakripisyo ng buhay at handa pong maranasan ang anumang hirap. Masabi lang po yung mensaheng gusto mong iparating sa mga bansa at sa mga hari. Salamat po, Panginoon, dahil itong mga propeta nito ay nagsisilbing inspirasyon po namin. Sapagkat sila po yung mga taong naging masunurin sa kabila na napakahirap ng sitwasyon, kahit kapalit ay buhay nila, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ito po ay inspirasyon namin na mapag-aralan yung buhay nila. Kung kami man po ay makaranas ng ganito, Panginoon, bigyan po kami ng lakas na manalig sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.